paano ka nagsimula ng iyong sari-sari store? Bago ako nagsimula sa aking sari-sari store, akin muna itong pinag-isipan kung magiging tama bang aking desisyon. Sa next question, ano ang mga strategy mo para mapataas ang benta at kita ng iyong tindahan? Dapat palaging bukas at laging merong laman ang tindahan. Sunod, paano mo nakikita ang pagbabago sa mga pangangailangan ng iyong customer at paano mo ito nasusolusyonan? Nakikita ko sa kanila ang pagbabago ng aking customer sa kanilang pangangailangan. Katulad na lang ng pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Lalo yung pangunahing pangangailangan. Dito, sunod, ano ang mga bagong produkto o serbisyo na nais mong ialok sa iyong tindahan? Ang bago kong negosyo gustong i-alok ay yung pagpiprint kasi mas kailangan ng mga bata ang printer dito kasi malayo sa bayan. Tama. At dito sa ano ang mga hamon na iyong kinakarap o lugi sa pagpapatakbo ng iyong sari-sari store? Ang una-unang hamon ay yung utang na minsan nakakalimutan, hindi na binabayaran. Pangalawa, paano mo ito hinaharap ang mga problema sa iyong inventory, pagbebenta at pagpapakawalan ng produkto? O halimbawa ng sa Utang. Bawa inutang ng hindan. Tapos kayo nalibayadan. Ang gigibuhin ko na lang, so papalitan ko na lang yung kapital doon sa inutang nga para hindi ako malugi. Ano ang mga paraan mo para mapababa ang gastos at mapataas ang kita ng iyong tindahan? Pababa ang gastos. Kung sa kung tutusin, wala akong magagawa kasi sa patuloy na pagtaas ngayon ng presyo. Wala nang solusyon, pataas ang bilihin. Next. Ano ang mga plano mo para maprotektahan ang iyong tindahan mula sa mga panganib tulad ng pagnanakaw o kalamidad? Sa pagnanakaw, naglagay ako ng CCTV para ma-monitor ko kung halimbawa may kumukuha. Pero dito naman sa loob ng tindahan, wala naman nagnanakaw kasi kami lang din naman. Pero sa kalamidad, wala kang kasiguraduhan. Kasi minsan, katulad na lang kung bahain tayo, lalo't nagpaparking na bagyo, wala tayong magagawa kundi i-safety natin, balutin ang ating paninda para hindi tayo malugi kung sakaling bahain. Paano mo ina-handle ang iyong pondo at gasto sa tindahan? Hinahandle ko ang aking pondo, katulad na lang ng pagtitipid, yung sa tindahan. Kung yung sa aming pangangailangan, minsan kinukuha namin dyan, pero pinapalitan. Paano mo nakikita ang epekto ng mga pagbabago sa presyo ng produkto sa iyong kita? Kapag ako ay namamalengke, palagi kong minomonitor ang presyo ng mga aking binibili sa resibo. At doon ko titingnan kung paano ako magmamarkup, kung magkano ang presyo. Next. Ano ang mga plano mo para mapababa ang utang ng iyong tindahan? Yung utang ng customer, minsan nagsusungit ako para hindi sila umutang sa akin. Siyempre, kasi minsan kapag yung iba, nakakalimutan na rin lang yung utang, hindi logi na, minsan sinisipin ko, galit pa. Sunod. Ano ang mga paraan mo para mapabuti ang serbisyo ng iyong tindahan? Maging mabait sa customer at saka laging merong lagi ka mag-thank you, laging naka-smile para laging may bumibili sa'yo. Kasi kung mataray ko, syempre, walang bibili. Ay, talaga. Seryoso? Ano ang masasabi mo sa mga gustong magtayo ng sari-sari store? Para sa akin, kung sino man ang gustong magtayo ng sari-sari store, dapat
seryosohin at saka dapat para sa akin yung halimbawa, pag-aralan mo, katulad na lang ng may umutang sa'yo, tapos kapag hindi ka na binayaran, maglugi ka na. Kung yun ang gagawin mo, lagi na lang uutang, kasi hindi babayaran, saan mapupunta ang tindahan mo? Babagsak at babagsak yan. Pero depende din naman sa nag-handle ng tindahan. Kasi, kung halimbawa, kaya niyang singilin, katulad sa akin, minsan hindi ko sinisingil kasi nagalit ko sa akin, hindi na sila makulit sa akin. Pero kung halimbawa may umutang na nagbabayad din naman, bakit hindi ko pa paulitin? Like kung kailangan naman nila. Tapos kung kapitbahay pa, di ba? Tama na. Tenyo po.